Hello again. How are you, everyone? Welcome to my channel, Share Your Story, Ronnie Harabel. At dito tayo ngayon at ating pag-uusapan po patungkol po sa fake news. Kinagapang na. At kahapon ay ating mga kapwa vloggers ay dinala na po doon at tinawag po sa Congress para makinig at pag-usapan po ang patungkol po sa fake news. Hindi po dahil sa hulihin kundi para paalala. Next nating video ay yun po ang ating talakayin. But anyway, malagang pag-uusapan ito dahil po kumakalat ngayon ng fake news. Yun po ang sabi ko nga sa ibang vlogger na huwag kayong mag-post o gumawa ng mga para lang yung vlog nyo, yung post nyo, yung videos nyo sa Facebook, especially sa Facebook at saka TikTok ay pwede nyong gawin lang yan para lang po mag-viral. So actually kung titingnan natin, mayroon po mga alituntunin or dapat po tayong sundin bilang content creator din po. Although nandyan na po yung mga fake news kahit po sa media, hindi po maiwasan. Ngunit siyempre tayo mga vlogger in only by personal, ang media naman ay kumpanya yan eh. So anyway, as a vloggers, kailangan po nating maintindihan yung sinasabi pong tungkol sa content, no? Niche ba? Yung niche. So kahit dito hindi po tayong salita ng di maganda tulad po sa YouTube. Pinagbabawal po yan ni YouTube yung mga di magandang words na ating mapakinggan. So kailangan po ay alamin po natin as being a content creator yung niche at saka pag-aralan po natin, kasi habang tumatagal po tayo as being content creator or vlogger ay lalo po tayong lalo po natin naunawaan kung ano pong dapat gawin natin. So this time just like tulad nga kahapon ay tinawag po ang ating mga vloggers at dyan po sila at nakapila at actually they are 40 vloggers na tinawag at nadagdagan pa yan tinawag doon sa kanina. So kahapon pala. So yan po at ating mga vloggers na nakakalungkot naman, di ba? So they wanted to freedom expression, ngunit sometimes tayo po ay mayroong problema pagdating po sa ating ginagawa. So I'm not say that ibig sabihin is we know about the law. Okay? So kailangan po nating maintindihan yon. Kaya ito po at nilitis na tingnan po natin yung video kung paano po ang ng isang congressman sa paglilitis patungkol po dito. At ano pong natawag po natin na mga kasong nangyari dito, di ba? So let's see this. Ganito na lang. Paraphrase ko na lang ang tanong ko. Kailan nagiging cybercrime ang fake news? Mr. Chair, for example po, pagka medyo libelous na siya, sir. Pag libelous na siya. Including the pagpapalaganap, ha? Yes, Mr. Chair. Yes. Pagka pinalaganap po, Mr. Chair, then comes through. So pagpapalaganap doon. Yes, Can you at least give me some existing laws, for example, na po pwedeng sabihin natin na pagpapalaganap ng fake news ay apart from cyber libel, no? Ay po pwedeng ma-fall under the certain violation of a certain law. May alam po ba kayo, NBI or DICT, kung pagpapalaganap ng fake news? Meron tayong kasi ang minimin natin sa cyber libel, di ba? Article 355 ng sa Revised Penal Code. Mr. Chair. Tama po? And RA
10175. What other laws that may be, maybe can be violated by the spread of fake news, or yes, apart from yung cyber libel? I'm not a lawyer po, pero Sinong pwedeng Mr. Chair, may I ask anybody from our partner agencies? Yes, PNP, please. Good afternoon, Mr. Chair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. The Article 154 of the revised penal code, the unlawful use of means of publication and unlawful utterances, Mr. Chair. And the Article 287, the unjust vexation of the RPC as well, Mr. Chair, in relation to Section 6 of the 10175, Mr. Chair. So which actually, Mr. Chair, itong sinasabing disinformation and public disorder when fake news tends to cause panic, violence, or public harm, does this also fall under cyber libel, Article 5355 of the revised penal code? Do you have an exact provision in there that says when you are causing public unrest, civil unrest, or public disorder, one can be charged with cybercrime? Yes, Mr. Chair, we can also file cyber libel as well. Kasi ito actually nandun sa RPAC siya 'di ba? Unlawful use of means of publication, etc. Article 154, Yes, Mr. 'di ba? Chair. So there's already that legal basis for the PNP and NBI to do some investigation, even if there's no actual filing of a case. Yes, Mr. Chair. Actually, we do have what we call monitoring or cyber patrolling. And once one of these is libelous or it tantamount to national security, we usually ask for preservation order. So All right, yun. Narinig natin, di ba? So ngayon ay kasi alam nyo pagdating po sa ganyang kaso ay masyadong hindi pa siya yung tatawag ito parang medyo parang para sa akin parang hindi ginagawan parang paraan lalo kaya pinapalaliman palalo ng ating Congress paano ito gagawin yung sa social media kasi masyado siyang masyado na siyang yung nagpalala sa sitwasyon. Both side of dalawang grupo na dapat po nating maunawaan na dapat po ay wag po tayong magbias kahit po maka Duterte tayo o maka Marcos. So ang bangayan ay lalo pong lumalala sa ating sitwasyon sa Pilipinas. Although I know and we know, kahit naman siguro sino, alam po ang katotohanan ang nangyayari ngayon sa atin sa Pilipinas, di ba? But on this part, na kailangan po nating maunawaan when it comes of content creator or being a vlogger, na dapat po alam natin yung niche natin at alam po natin yung bawat words kasi pag napakinggan mo naman talaga yung iba nagmumuranay. So ganun talaga yung iba. Ang iba naman gumagawa ng mga bagay na ini-edit nila for just like para lang dumami ang manood. Alam nyo kasi natutuwa yung iba pag nanonood yung mga yung kanilang video ay ini-edit nila parang ginagawa nila para makatch ba yung attention ng isang viewer kung manonood, di ba? So yan po ang naging problema at yan po ang dapat nating kahit po tayong lahat ay dapat po mayroon po tayong matutunan dito sa ngayon kasi fake news talagang ginagapang na. So ingat po tayo dahil baka susunod tayo na pong susulatan ng sulat ng ating Congress kahit sino po, mahirap man o malaki man yung sikat ka man, pero ang delikado dito pag nag-viral po kasi. So siyempre talagang hanapin ka. So may mga case o may mga kaso yan na
sigurado makukulong po tayo. That is, I think that is 6 to 10 years. Mamaya, tingnan natin yung sasabi po sa law. Okay? So, tulad dito, halimbawa, tulad dito ang isang vlogger na dito sa Facebook. Sa Facebook po siya. So, ginawa niya po ng words doon na legalize na po daw ang drug. Kahit ako nung nabasa ko ito, ay akala ko nga parang totoo ang sinabi po, no, sa ating presidente ngayon na si BBM. At kaya I'm sorry, just it's learning po sa ating lahat. Kaya tingnan natin po ito. Opisina ng NBI para imbestigahan. Pwede i-delete ko lang, sir. Record natin, di ba? So, nakawawa naman. Actually, sa kanya naman kasi para lang po mayroong i-post. Kasi alam nyo kasi sa Facebook ngayon, pag ganyang mga litrato, pag marami pong nanood, mag-comment, ay supposed to be yan pong pinaka malaking kita, no? At punos na ibinibigay po si Facebook sa mga text, sa picture. So para lalo po pag maraming nagko-comment diyan, malaki po ang pumapasok. Kaysa reels o kaysa video. Kasi nakita ko ngayon sa Facebook po mas malaki ang income ng earnings ng pagdating po sa posting ng pictures at saka letters. Pag mayroon diyang maraming nag-like, nag-share, saka especially nag-comment, malaking kita po siya, no? At saka malaking may bonus po kasi. So nakita ko yun, may mga paano po yung mga earnings. So that's why yun po ang ginawa ng isang vlogger na patungkol doon sa post. Simply siguro I don't know kung ano talaga, at sabi niya naman for ano lang naman, pero for posting, pero hindi niya namalaya na gagapangin ka na talaga ng ating gobyerno. Yun na po, ingat na lang po ang sa lahat ng mga vloggers, lahat po tayo. So we have to be careful on the side of BBM, the side of Duterte. Let us enjoy and let us do our niche or ang ating pagiging content creator. So we should learn, at kailangan po matuto po tayo. Even I'm not exempted dito. Lahat po tayo dapat matuto po. Okay? So yun po, dahil po sa mga fake news na dumadating, tulad din po kay ating former President Duterte, ay inano po siya, no? At talaga may nag-post din ito na ayun ako, na yun nga, na tinatawag pong asylum bago po uliin ang ating former president. Ay may plano na po daw na pumunta ng China, pag nag-apply ng China, pero ni-reject daw siya ng China. So para lang po may ibabalita, no? Yun po ang naging problema po kasi sa mga ganyang case, sa ganyang mga ginagawang post lamang, kahit po sa media. Actually, media is marami po talagang ginagawang di ba? Yun naman talagang katotohanan. So kaya din po dito kay Marcos, ito po yung kanina pinakita. Kaya po ito nakita ko rin nung nakaraang buwan. So ganun na ba talaga ito? So ito pala yung original na iba po yung words sa pinakababa. Hindi sabi nito kaayusan ay sa pamagitan ng maayos na batas. Pero dito sa pinababa is gumawa tayo ng batas na gawing legal ang droga sa ating bansa. So yun po naging viral. Since na viral po, siyempre our former president is war on drug. So kaya po itong minsan natatamaan po yung mga Duterte sa ganitong kaso. Ganito po yung sa fake news na sa ginawa po sa atin, ay natatamaan din po ang grupo ng BBM. So bawat isa din po ay may mga
ano ito, may mga bagay na ginagawa for their own purposes. Actually, it's all about earnings naman talaga ito as being a vlogger. That's why even it's about vlogging. So we need to do something for earnings. Kaya yun po, gusto nila mag-viral po para mas madalian. Mahirap talaga, no? So yun po, at mahirap yun. So dito po natin makita, no, sabi dito, bigyan nating daan ngayon ang cybercrimes dito. So, kasi napakinggan natin kanina doon sa Congress na pinag-usapan doon patungkol po paano po dapat ma-resolve ba ang mga ganitong case o kaso ng mga posting or mga videos na ginagawa po ng mga vloggers o even ang media. Hindi po dito exempted. Lahat po tayo, as long that we are part of this na ginagawa natin, ay may talagang gagabangin talaga tayo, no? Ay yan po yung natawag natin fake news, kumbaga marites ba. So cybercrimes in the Philippines are addressed by the Cybercrime Prevention Act of 2012, RA 10175, encompassing offenses like identity theft, hacking, cyber fraud, and cyber bullying, with penalties ranging from imprisonment to fines. So ibig sabihin may kaso talaga ito at hindi ito biro. Okay? So dapat po tayong makaunawa po sa ating mga ginagawang video at sa ating mga post, especially sa Facebook. Talaga yung Facebook ay matindi, dahil po ang TikTok, grabe. Kaya para sa akin maganda pa nga mag-YouTube kasi actually this is very true. So magulo ang Facebook. Pag tiningnan mo yung Facebook, napakagulo. Kaya lang siyempre minsan sa atin, just like me, meron din po akong account, Facebook page at sa Facebook account na monetize din. So that is Pastor Harobel live streaming at yun pong the Church of Jesus Christ na page po natin. Ang church namin ay kung ano din po, kaya po simply that's part of ministry. So pero yung Facebook talagang napakagulo po. So yun po, kaya marami pong mababasa yung fake news even dito po sa YouTube. At least is not talagang ganun pa rin. Hindi ko ibig sabihin ng YouTube is naka na po, no? Ibig sabihin hindi po magagapangin dito sa fake news. Actually marami rin po, di ba? So that's po. At ano pa yung sabi sa cyber, nakikita natin yung kaso, no, cybercrime which is sabi po dito yung cyber fraud is deceit or fraud committed through digital means, punishable by imprisonment of 6 to 12 years and fine determined by the court, which could reach millions of pesos depending on the amount defrauded. Oh no. Then cyberbullying naman is online harassment, defamation, and related misconduct addressed under various laws that cover online harm. So yun po. So we have to be careful when it comes to our content creator. Okay? So kasi talagang gagawa ang paraan ang ating mga kapulisan o ating mga sa government, just like sabi nga dito, Cybercrime Prevention Act of 2012, RA 10175. This law criminalizes offenses against the confidentiality, integrity, and availability of computer data systems, including illegal access, data interference, system interference, cyber squatting, computer-related forgery, and fraud. It also established the Office Cybercrime OOC, within the Department of Justice, DOJ, as the central authority for international mutual assistance and extradition of cybercrime matters. The OOC coordinates efforts with the Philippines National Police or PNP and the National Bureau of Investigation, which is the NBI, in enforcing the provisions of the Act. So yun po, kanina po yun po nahuli, sinapula na po tayo, kawawa naman, pero
ganun talaga na mamakaawa na patawarin po sa ating ating president. So we have to be careful na lang po, lalo na po kung kay Maka Duterte. Siyempre alam niyo naman, mahirap na po magsalita. So okay, yun po, at tingnan natin yun. Kaya kailangan po nating maunawaan ang Article 3 of Civil Code po. In the Philippines, that the principle of ignorance of the law excuses no one. Dapat mo may alam po tayo. Hindi yung basta-basta lang po tayong gumagawa ng ating mga videos na baka kailangan po nating maunawaan. It's very clear po. At na wala pong, hindi po yung fake news na, lalo na po pang matataas na mga tao na sa posisyon. Ingat-ingat po tayo. So yan po, at dahil po ang fake news ay ginagapang na po. So kahit pa po, okay, we have to be careful. So that's why paalala na po, ang fake news ay ginagapang na. Lahat po tayo, lahat po tayo ay, even media is not exempted of this cybercrime. Okay, hindi po tayo exempted sa cybercrime. So ito ngayon, at ating pong paalala po sa ating lahat, it's all about earnings nga po. Pero tanda natin yung content creator, being a content creator, alam po natin kung ano yung ating niche. Okay, so this is my commentary sa video na ito. So naway mayroon po kayong natutunan, and I hope na lagi po natin tatandaan, be happy lang and be do you what you have as being a content creator niche, pero wala po tayong masasagasaan. Okay, so we have to balance. Kailangan po nating maunawaan as kung ano po yung niche natin. Anyway, this is your story, Ronnie Herbel. At huwag niyo po kalimutan na mag-like, mag-subscribe sa aking channel. Same time kung sa Facebook po kayo, Pastor Herbel live streaming broadcast, hanapin niyo po, paki-follow, and then po sa aming Facebook page, Church of Jesus Christ Philippines Acts-to-Rate Mission. Ay din po ang aming ang aking second account, na YT, the Church Ministry of TCGC Acts-to-Rate. So keep subscribe po. Although hindi ko pa ito talagang na-workout, pero pag nag-subscribe kayo, pag na-visit ko, makita ko po, and then message lang po, comment lang po sa video. Okay, salamat po sa lahat, at may the Lord bless us in the name of Jesus Christ. God bless po sa lahat. See you in my next video. See you to your channel too. God bless everyone.